The scripture reading for today is taken from the book of Mateo 24:36-44. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Noong mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon na iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babae nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya maging handa kayo, hindi ninyo alam kung kailan darating ang iyong Panginoon. Unawain ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Thank you, Lord, for the blessing that accompanied the reading of your words. We may now sit down. Maraming salamat at magandang umaga po muli sa ating lahat at maraming salamat sa pagbasa ng ating banal na kasulatan ng ating Panginoon. So since na napagdaanan naman natin bago tayo pumasok ng this year 2025 meron tayong sabi nga meron tayong layunin, meron tayong hinahangad, di po ba? At nabanggit na rin yung mga nakaraming mensahe na sinasabi nga yung natin yung self-scam. Alam yung self-scam? Kasi yung New Year resolution natin, di ba na-i-scam din tayo sa mga ating sarili na. Wala pa naman natutupad. Siguro meron din. Pero may ilan-ilan. Pero I believe na hindi naman karamihan doon, hindi naman yung kalooban ng ating Panginoon. Tayo rin ang may kalooban. No? So, para maiba naman tayo. Sa pagdating andito naman tayo sa unang buwan ng taon is 2025. Pwede bang maiba naman? Kumbaga sa alam naman natin ang pagpasok ng bagong taon, may marami mga expectation sa ating mga buhay. Sabi nga, mga anticipation, yung mga inaasam natin na sa isang pagpasok na taon nito, sabi nga, maraming hinihintay, inaabangan ang mapabeliever man o unbeliever, sabi. Kaya yung mga ilan-ilan, sabi nga, inaabangan yung kanilang new career, di ba? Yung mga bagong boyfriend. Dapat panibagong boyfriend, panibagong girlfriend naman. Yung mga iba naman, siyempre, yung mga gusto pa magkaroon ng mga anak, of course. Magandang abangan yan. Kung dati, sabi yung unang anak ko, guwapo, pogi. Siguro yung susunod, mas pogi na naman to. So sige lang, habang lumalabas yung magaganda, mga poging bata na yan, sige lang. Gawa lang, it is a blessing, sabi nga. Yung iba naman, ang inaabangan, anticipation, expectation naman, it is yung, siyempre, wedding. Ayan, siyempre, alam naman natin. Lalo-lalo na yung sinasabi natin kapag June, ayan na, mga June bride. Mas marami pa magkabuo ng pamilya. Yan ang mga hinabangan ng iba. Iba naman, mga promotion, their jobs. Tagal-tagal ko na rito sa kumpanya na to, hindi pa ako napopro. Sana itong 2025 ay may promote na ako. Increment, siyempre, kasama yan. Kaya financial prosperity. Ayan ang mga inaabangan ng mga karamihan. Sabi nga, hindi na natin iisipin yung mga New Year resolution na yan because sabi nga yan ay self-scam pagdating ng mga bagong taon. Minsan sabi nga yung eating habits ko, babaguhin ko na next year. Sleeping habits, babaguhin ko na schedule. Diba? Hindi na ako matutulog sa gawain. Doon na lang sa kwarto.
Diba? Mga tao, maraming ibang klaseng pananaw, philosophy na inabangan. Sabi nga, sa bawat dito tao sa mundo. Pero sa Biblia nga, ang sinasabi, at bibigyan ko muna ng title, ang ating pag-uusapan, maging handa. Diba? So saan tayo kailangan maging handa? Handa na ba tayo sa mga blessing this years, darating na taon na to, na ibibigay ng ating Panginoon? Pagpapala. Amen. Siyempre, sino bang hindi? Kapag ang Diyos ang nagbigay ng ating pagpapala. Pero sabi ka sa Bible, may inabangan ng Kristiyano, lalo na yung mga alagad ng ating Panginoon. So basahin ko muna yung unang verse bago tayo magpatuloy. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man ng ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So bakit ganito ang sagot ng Panginoon? Ang Panginoon ang nagsalita po dyan. So sabi sa story, kung mabasa natin yung buo, na sabi nga kung habang nakaupo si Jesus Christ dun sa Mount of Olives, lumapit sa kanya yung mga alagad niya na nakipag-uusap sa Panginoon. Nga sabi, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito na sinabi ninyo? Kailan mangyayari ang mga bagay na to? So bakit nagtanong? Mabasahin natin yung mga letters niyan. Bakit nagtanong ang mga alagad na ganito? Dahil kung natatandaan natin, kung nasa Jerusalem sila, kita nila yung templo ni Herod, na napakaganda. Ang ganda ng templo na to. Napakalaki, napakalawak, malamang, lalo na sa loob na ito. Siguro puro ginto on that time. Napakalaki. Doon sila nabibighani ang mga alagad sa templo ni Herod. Ngunit sinabi ng Panginoon, habang tinitignan nila yung templo na to, sabi ng Panginoon, darating ang araw na mawawasak ang templo na yan. Yung mga nagpapatong-patong na bato na yan ay magigiba. So, tingnan natin, no, kung napapansin ng Panginoon, parang nabibighani yung mga alagad na to sa mga bagay na to. Dito na uhumaling ang mga alagad. So pagka ganon, inisip Panginoon, parang napopokus na rito yung mga alagad ko. So wawasakin ng Panginoon yan. Wawasakin ng Panginoon. Bawat isa niyan, magbabagsakan, mamawasak. Kaya nagtataka yung mga alagad. Kaya sila nagtanong ng ganon. Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Yun ang unang itinanong nila. Kaya sabi ng Panginoon ang verse na to. So ang pangalawang tanong, kaya nasabi ng Panginoon yan, ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Historically, yung unang question na nasagot na yan, kasi nawasak na yan. Nagiba na yan nung kapanahon, nilusob sila ng mga Romans sa pamamahala si Caesar Nero at pangunguna ni General Titus. Nasagot na yon. Nangyari na yon. Nawasak na yung templo na. Ito pwede pa nangyayari. Ano po ang magiging palatandaan, sabi ng mga alagad? Dahil yung muling pagparito at katapusan ng mundo. Ang second question nila, yung una, nasagot na. Pero hindi, sabi, ito pang hindi nagaganap. Hindi pa nagaganap ang mga bagay na ito. Kung babalikan natin ulit pagbabasa sa verse 27, sabi, darating anak ng tao na parang kidlat. Sabi, gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kaya ang tanong ng mga alagad, ano pa ang palatandaan na mangyayari ng iyong pagbabalik? So marami sa expectation, maraming haka-haka na naririnig na natin noon pa kung kailan babalik ang ating Panginoon. Noong una, may nagsasabi nga pag madalas na yung mga bagyo, madalas na mga lumindol, madalas na yung war, mga digmaan. Iba naman, sabi pag damulan na yung buwan, ayan na. Bagat siyempre maaaring totoo naman, pero hindi sapat na basihan natin na ito na ang pagdating ng mundo. Sabi nga ng Panginoon, mangyayari mga lahat ng bagay na to, pero huwag kayong mag-alala, hindi pa yan ang katapusan ng mundo. Huwag tayong bumasi ron, hindi 100%. Bilis na bigay ng sign
ang ating Panginoon. Sabi niya, 20 years ago pa, lumilindol na, may nagwawar na. Hindi natin kayang depensahan dyan lang, ay base ang pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil mismo ang Panginoon, sabi niya, hindi pa yan ang katapusan ng mundo. Kasi nung pa man, may lundol na. Marami nang nangyayari sa mga bagay na yan. So again, sa verse na to kanina, sa una, sa 36, kaya napaka-importante ang sinabi ng Panginoon dito na may kinalaman dito sa kanyang pagka-Diyos, pagka-persona. Balik na sa 36, ayan. Ngunit tungkol sa araw at oras ng iyon ay walang nakakaalam kahit ang anghel sa langit o maging anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam. Unang-una, ito yung para may defense din tayo. Ito yung mga, let's say, Antichrist na lang kasi hindi naman sila naniniwala. Alam naman natin, maraming denomination na ang Diyos, ang Jesus Christ ay tao lamang. So itong mga una pinambabato ng mga Antichrist laban sa pagka-Diyos. Kasi sila sabi nila, kung si Jesus ang Panginoon, bakit hindi niya alam? Diba? Marami tayong naririnig. Yan ang down nila sa ating Panginoon. Bakit di alam ng Panginoon ang kanyang pagbabalik? Kaya nga kasi sabi nga, hindi kasi totoong Diyos si Jesus. Yung iba naman, naririnig natin, dahil siya ay Diyos, subalit siya nagkatawang tao, may mga bagay na hindi niya ginamit sa kanyang incarnation. Diba? So alam naman natin na ibang katuruan ng mga bagay na sa ito maniniwala ron. So ngayon, sa dalawa na yan, wala tayong dapat ipangamba dyan. Dahil we are believe Jesus na yan is a Christian. Hindi tayo Antichrist. Hindi ba natin pwedeng sabihin na hindi Diyos, si Jesus? Sapat ang pakalinaw naman sa kasulatan. Sabi nga ang Diyos, before the foundation of the earth, sabi nga, He was there, nandyan na siya. Sa John 1:1, makabasa po natin yan. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word, nadaan sa ating sarili, sa nakapiling natin. So anong ibig sabihin na hindi niya alam ang kanyang pagbabalik? It means, nung nagkatawang tao si Jesus, may mga bagay siya na hindi ginamit bilang kanyang Diyos. May mga bagay, under this context, dahil ang kanyang layunin lamang ay hindi gamitin ang kanyang pagka-Diyos nung siya ay unang pumarito. Kundi upang tumarin ang kalooban ng Ama. Halimbawa, sabi sa Philippians 2, sabi, kahit na nasa kanyang katangian ng Diyos, hindi na itinuring ang pagiging kapantay niya bilang isang bagay at dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-anyong alipin. Yan po naging halimbawa natin. Kaya hindi niya alam. Naging tao siya tulad natin, sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan ng krus. So, napakalinaw. Kaya hindi niya alam ang pagbabalik ng Diyos dahil nagkatawang tao siya. 100% human, 100% God. Kapag ang Diyos ay nagkatawang tao, at naging tao talaga, ang tao kapag pagdating sa ating kalikasan, of course, hindi natin alam. Meron tayong limit. Pag nasa human form, di ba? Hindi tayo omnipresent, hindi tayo omniscient, hindi tayo omnipotent. So bahagi dito, sabi nga, ng humility na Kristo na ginamit ang kanyang katangian bilang Diyos. In this context. Para may pagdepensa tayo. Hindi ibig sabihin naman na sinurrender niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi ibig sabihin na sinurrender niya ang Diyos. No. Ang Diyos, kahit kailan, hindi nagbabago pagdating sa kanyang katangian. Na nagkatawang tao si Kristo, tinuturo sa Bible, He added, sabi niya, flesh to His nature. He added. He is God. Kaya may bagay na hindi alam ng Panginoon, hindi dahil hindi sa Diyos, kundi yun ang kalooban ng Ama. So nagbigay ng Panginoon ng tatlong hint, pahiwatig kung kailan magbabalik ang ating Panginoon. Sa una, sa verse 7, sabi, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noah or Noe.
So walang binanggit na taon, walang binanggit na date, walang binanggit na oras. Ang panahon ni Noah ang pagdarating. So ito ang sign kung ano ang ginagawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noah. Nawe ay ganun din ang gagawin ng anak ng tao pagdating ko, sabi ng Panginoon. Ito ang sign na pwede nating panghawakan. Pero pag ginagawa ng mga taong panahon ni Noah, bago dumating ang baha. Sabi, ang mga araw na iyon, ang mga tao ay nagsisikain. Nagiinuman, nagsisipag-asawa, hanggang sa araw pagpasok ni Noah sa barko. Hindi na namamalayan man nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganon ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. So nakita po natin, sinabi ng Panginoon, kung anong sign yung mahinto pagbabalik ng Panginoon. So it would be the days of Noah. So yung bang baha ang naging sign, ang pinapatukulan dyan sa panahon ni Noah, hindi. Yung masyadong busy ang lahat ng tao. Busy sa lahat ng bagay. Walang oras sa Diyos. Walang panahon sa Diyos. So busy. Busy. Ang nagiging sign ng pagdating ng ating Panginoon. Wala namang masama na kumain. Kaya naman na magtatabaan, hindi naman yung mga nagda-diet. Wala naman magsama mag-isipag-asawahan. Siyempre, kaya naman magpapamilya. Walang masama ron sa uminom. Sa pag-inom, of course. Siyempre, inuman. So, ano nagiging masama dito? Wala silang oras sa Panginoon. Habang yung ginagawa ni Noah, habang pinagtatawanan siya, na darating ang ganito, ano nangyayari sa taong yan? Ang tirik-tirik ng sinag ng araw, gumagawa na arko, bangka, barko. Sabi, di ba? Pinagtatawanan. Kayo mga tao, wala nang panahon sa salita ng Diyos. Na habang sinasabi ni Noah, ganito ang darating sa ating buhay. Walang panahon sa gawain. Walang panahon sa pagtitipon. Pero pagdating sa ibang bagay, siguro mga taong yun, marami silang panahon na hindi naman hindi related doon sa sa dating ng baha. Siyempre, pag may darating, ikaw nga, naghahanda ka. Kahit nga sa Pilipinas nga, sabi pag dumating yung bagyo, pinaghahandaan nga nila eh. Di ba? Kung ano pinipili nila, mag-i-stack ng pagkain o ilang buwan nga linggo. So, bakit pagdating ng Panginoon, parang nagre-relax. Di ba? Kapag niyayang magsimba, niyaya sa pag-aaral ng mga gawain, next time na lang. Hindi pa naman uulan eh. Hindi pa naman darating ang Friday eh. Saka na lang ako. May ilang araw pa akong magkita-kita. Pero kapag yung mga taong yun mismo, yun din mismo yayain mo sa ibang bagay. Aba, madaling araw pa lang gising na. Di ba? Ano po, yung pagiging busy na sinasabi ng panahon ni Noah. Sa may ibang bagay, may oras. Kahit may sakit pa yan, kahit may simog pa yan, kahit inuubo pa yan, gawa ng paraan. Para hindi lang ma-miss out yung mga bagay na yan. Alam natin na maraming bagay na sa labas na umahatak sa mga tao. So bakit kaya ganon sinabi sa panahon ni Noah? Kasi natutupad na sinasabi ng Biblia eh. Sa panahon nga ni Noah, ito ang pagdating ko. Kapag ka nagkakaganito ng mga tao, ito ang sign. So dapat, kapag dumating na yung, sabi nga title natin, maging handa. Diba? Dapat hindi tayo kasama ron sa ating mga Kristiyano. Ang pagdating ng Panginoon, doon tayo sa labas. Diba? Kaya maganda yung pagtitipon ng ating ginagawa. Kaya pagdating sa mga dati hindi natin alam ang pagdating ng ating Panginoon. So, yan ang isang una ng sign ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Sa pangalawa, ng pahiwatig, sabi, sa panahon niyon, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan
ang ikalawa. May dalawang babae na tatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. At maging handa kayo dahil hindi nyo alam ang kailan darating ang Panginoon. So for example, tulad sa panahon ni Noah, busy yung mga tao. So second Samuel to, pangalawa, yung mga nagtatrabaho, dalawang lalaki, dalawang babae, kukunin yung isa at iiwan ang isa. So saan kaya tayo doon? Kung iisipin natin, unang natin mababasa yan. Tayo kaya yung kukunin o tayo yung iiwan? So kung babalikan natin 39, no? Sabi, hindi nila nalalaman, namamalayan na mangyayari. Hanggang dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganun na mangyayari pagdating ng anak ng Diyos. So, parang hindi positive ang dating. Parang hindi negative, positive. Kasi, baha ang dumating eh. Diba? So, iisipin natin ngayon, parang isipin, saan kaya ako ron? Doon kaya ako sa makukuha o doon ako sa maiiwan? Sino yung kukunin? Sino yung iiwan? Again, ang unang pagparito ng Panginoon upang i-save, upang iligtas ang mga nawawala, to save the lost. Di ba? Unang pagparito or save. So, ang pangalawang pagparito, yan na yon. Sabi nga, kaya ikaw lang pagbabalik is judgment. Hatol. Judgment na po. Papatayin niya ang mga taong ayaw isuko ang kanilang buhay sa Panginoon. So, sa Gospel ng Lucas, mababasa din po natin yan. Hindi nabanggit dyan. Basahin ko sa inyo. Sabi nga, meron dalawang magkatabi na tutulog. Kukunin yung isa. Iiwan yung isa. Kaya din sinabi dyan, meron nagtatrabaho nga lalaki, dalawa. Kukunin yung isa, yun isa. Pero yung itong hindi natin nabasa dyan, sabi, saan po ito mangyayari, Panginoon? Tanong ng kanyang alagad. Sumagot siya, kung saan ang bangkay doon, nakakatipo ng mga buwetre. So, saan dadalhin? May idea na po tayo kung saan dadalhin yung kukunin. Sumagot siya kung saan ang bangkay, doon magkakatipon ang mga buwetre. So, walang sinabi si Lucas na dadalhin sa langit. Ang tangi lang kasing isipan ng mga Kristiyano, mananampalataya, ang Panginoon is, of course, ang bait ng Panginoon, understanding, loving God. True, tama. I-claim ng mga Kristiyano yan. Tanggap ng mga tao yan. Accept nila natin na ang Diyos ay napagmahal. Pero ang katangian lang yan, isang katangian lang yan ng Panginoon. Pero ang hindi kayang tanggapin ng mga tao, yung nagsasabing Kristiyano pa naman, na yung loving God, maunaway na Diyos, hindi nila matanggap na yung pagmamahal na yun, ayun din ang papatay sa mga taong kanyang hinirang. Nahirap unawain. Kasi nga, bakit daw? Why the loving God na nangyayari sa mga bagay na ito? Because us, kumpara din tayo makitungo sa ating Panginoon. Mangyayari. In gospel, yes, good news. Para kanino ang good news ni gospel? Para sa mga mananampalataya. Dahil naniniwala mga believer na ililigtas sila ng Panginoon sa kanilang sa katawan at mapapalitan ng glorified body. Yung paniniwala ng mga Kristiyano, mga believer. Good news. At hindi na maghahari ang kamatayan sa mga mananampalataya. At sa mga hindi naman mananampalataya, bad news yan. Bad news. Dahil papatayan sila ng Panginoon. Sabi nga, magtitipon-tipon ng mga buwetre at iikot sa mga bangkay na pinatay ng Panginoon. Kaya sa mga hindi mananampalataya, takot na pag-usapan ang kamatayan. Hindi ba tayo natakot pag-usapan kamatayan ngayon? Okay? Kaya yun. Ang iba naman, mga believer, takot mapatay kasi hindi nila alam kung saan na pupunta. Alanganin pa ako. Pag namatay kaya ako, saan na kaya yung pupunta? At mga believers, ito ang inaabangan ng mga mananampalataya, mga Kristiyano, ang kanyang kamatayan at yung pagbabalik ng Panginoon. Idagdag po natin yan sa ating mga inaasam. Hindi, walang masama, mangarap. But ito dapat din nawawala sa mga Kristiyano. Kailangan babalik ang Panginoon. Kailan kaya babalik yung nagbibigay ng blessing sa akin sa taon na to? Diba? Hinangad lang natin yung blessing, pero yung blesser din natin,
hindi pa tayo sa baga sa ano, hindi pa tayo nami-miss. Para makita ko rin yung blesser kung ano nga itsura ng aking Panginoon. Hindi lamang yung binibigay na blessing sa akin sa buong buhay ko. Dumating din yung point na nakikita natin gusto mayakap yung blesser. Di ba? Maganda. Idagdag po natin sa ating inaabangan yan this years. Hindi naman ibig sabihin, wow, para malapit na yung kamatayan natin to. Di ba? Okay? So dahil makakasama nila ang Panginoon, it's a good news. Yan ang hindi kayang gawin ng mga hindi mananampalataya, yung takot silang mamatay. Ayaw nilang pag-usapan yung kamatayan, ngunit sa mananampalataya, hindi sila natatakot mamatay. Kaya ang sabi nga ni Paul sa Philippians, for me, to live is Christ, is to die is gain. Di ba? To be absent from the body is to be present with the paganda. Kung i-aim din natin yung mga bagay na yan. Excited sila. Excited na umuwi si Paul. Hindi inabangan niya ang Panginoon na makasama. Yung iba natatakot. Tayo kasi minsan may point din, may konting space sa ating puso. Natatakot tayong iwanan yung ating mga ari-arian. Ating mga, sabi nga, yung ating bank account, yung ating mga yaman dyan, sabi nga, yung mga savings natin. Isang blink lang naman siguro. Umamit tayo, hindi. Siyempre, naisip natin yan minsan. Pero, wag doon tayo mag-focus doon. Minsan sa family, of course. Karamihan sa family reason. Natakot sila maiwanan. Sino pa mag-aalaga sa anak ko? Eh, hindi pa naman tapos sa pag-aaral, di ba? One time, nawa, 1% lang na bili na kaisipan yan. Then yung 99%. Pero maaari, talagang pagdating na natin maging mature Christian na, ito yung natin inaasam na iwanan ang mundo. Kasi yung mga ibang ganyan na kaisipan, they are focusing temporal thing. Ayan, temporal. Which is pinag-uusapan natin, which is yung eternal. Sa bagay na ito. Ang inabangan ng mga Kristiyano, hindi taon-taon lang na hindi lang taon-taon na dapat inabangan natin yung pagdating ng Panginoon, kundi araw-araw ang pagbabalik ng Panginoon. Di ba narinig natin sa mensahe, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, yung isipin natin yung huling araw na to. Ito na yung huling araw kasi mamaya darating ng Panginoon. Dapat ganun lagi sa kaisipan natin. Last worship ko na to, bukas sa langit na ako. Diba? Eh kung itong worship natin kanina, kung lalamya-lamya tayo, bukas darating na, lalamya. Ikaw yata yung kukunin ko rito para hindi ka na magpatuloy. Baka sabihin ni Lord sa'yo, wala, ano ka ayaw mo nang isuko. So ikaw kukunin ko, dadaling kita roon sa mga buwetre. So yan ang dalawang hint, sign ng pagbabalik ng Panginoon. Una, inahantulad sa pagdating niya panahon ni Noe. Masyadong busy ang mga tao, walang panahon sa Diyos. Second thing, yung mga nagtatrabaho na sa bukid na kinuha at iniwan ng iba. So ang pangatlo, pahiwatig, pagbabalik ng Panginoon, verse 43, unawain ninyo ito. Kung alam na may-ari ng bahay, anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kahit lagi kayo maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nila. Of course, siyempre, di ba? Kung magbibigay nga naman ng sign ng Panginoon, siyempre magre-ready ka. Hindi naman yun ang sa pamaraan ng Panginoon. Sino dadayain mo? Ako, sabi ng Lord. Siyempre. Sino ba nagsabi na sa may-ari ng bahay, mamaya nakawin mo yung, pasukin mo na, pasukin mo yung bahay ko. Sino nagsasabi ng ganon? Wala naman, di ba? Sa pangatlong example, magnanakaw. Inahiling tulad ng ating Panginoon ang kanyang pagbabalik sa isang magnanakaw. Bakit ahinan tulad? Di ba? Kasi wala namang magnanakaw na magpapaalam. Kung mabasa natin sa 1 Thessalonica 5, bisa natin sa 1. Sabi, mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa kung kailangan na maganap ang bagay na ito, sapagkat alam ninyo, ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating na magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi na ng mga tao,
tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Siyempre, yung panatag lang siya, relax. Tiwasay ng mamumuhay, nagre-relax. Biglang darating ang kapahamakan. Hindi siya makakaiwas. Sapagkat ang pagdating na ito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan na isang babaeng manganganak. So, pa-relax ka pa dyan. Ito na. Parating ng Panginoon. Ngunit wala na kayo sa dilim. Kristiyano na ang kinakausap rito. Wala na kayo sa dilim. Wala na kayo sa kadilimang, mga kapatid. Kaya hindi na kayo mabibigla sa araw na iyon. Siyempre, believers to eh. Alam na. Ibig sabihin, alam mo na. Alam na natin. Na hindi na tayo magbibigla. Andiyan na yung Panginoon. Diba? Hindi na kayo magbibigla sa araw na iyon. Darating na parang magnanakaw. Kayong lahat, mga Kristiyano, ay kabilang sa panig ng araw o liwanag. Hindi na sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang pag-iisip na di tulad ng iba. Kasi ito yung believer. Mga mananampalataya na ang sinasabi. Wala na kayo sa dilim. Nasa panig na kayo ng liwanag. Kaya manatiling gising. Saan? Sa pagdilat lang ba tayo nagigising? So darating ang Panginoon na parang magnanakaw. Maari mamayang gabi. Okay, pagkatapos na ito, yan, handa na ba tayo? Kaya maging handa. Maya-maya bukas. Kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. So, malinaw naman, di ba? Na hindi lamang sinasabi sa Biblia, sa mga nabasa, sa tatlong pahiwatig ng Panginoon, na hindi naman lamang ang inaabangan ng Panginoon. This is yung healthy life, yung mga promotion, di lang naman yung mga magandang pamilya, prosperity, kundi ang pagbabalik ng Panginoon, na inaabangan ng Kristiyano. In the return of the Lord. Dagdag po natin yan sa ating inaasam. Kaya natatanda lang natin na sinabi kasi ng Panginoon na kung nasaan kayo, ay kung nasaan ako, nandun din kayo. So, di ba natin inaasam yun? Sino makikinabang? Di ba? Papalitan ka ng glory of Paddy. Pero ngayon, sabi nga, sa ganyang pangako ng Panginoon na babalik siya, ano naman ang ating ginagawa? Habang tayo inaasam natin ang kanyang pagbabalik. Diba? So bago ba maging ready, bago ka ba sabihin mong ready ka, anong gagawin mo muna? Anong pagdaraanan mo? Siyempre nagpe-prepare. Nagpe-prepare tayo. Yung may deadline nga eh. Sa mga ating gawain deadline. Ito, sa work nga eh. Bibigyan ka ng trabaho mo. Ito, 3 oras mong gawin yan. Kapag natapos mo, wala pang 3 oras, incentive. Di ba? Ganun sa work eh. Sa minsan, yung deadline pa nga eh, kung anong araw yun, doon pa lang tayo mag-prepare eh. Di ba? Ba sa trabaho, bigyan ka ng 3 oras, 2 hours tapos na. Sa trabaho yun. Pero pagdating sa Panginoon, why? Bakit? Ikaw nga Lord, kaya nagsabi, susundo ako ganitong oras, dapat nasa baba ka na. Paghihintayin ba natin Panginoon doon sa labas? Kasi ang oras ng gawain. Matutupad kayo natin. Ito, akala ko hindi natin nasusunod. Siyempre, tao lang nagsasabi, mga kapatiran lang, kaliwali. Ganun ba yung kaisipan ko natin? Diba? Kasi nag-research, sabi, hindi ka na nga nasa dilim. Nasa panig ka na ng liwanag ng araw. Kung may kapatiran ba susundo, sige lang, pagka may sign pa nga eh, bibigyan ka pa nga ng sign, kapatid, malapit na ako, 2 minutes. Pagdating dun, another 5 minutes pa ba o? Hindi ako sumusundo akin, di ba? Hindi ako sumusundo. Pero, just a sign. Maliit lamang na example po yan, mga kapatid. Wasan si Diyos nagsabi ng, buti nga, kaya nga sabi niya nga, hindi siya nagbibigay ng sign eh. Na kung kailan sa darating eh. Yung mga nasabihan na nga ng mga time, exact, hindi natin nasusunod.
So tayo pa yung maiiwan o tayo yung kukunin? So, palagay natin sa nasabi kanina. Diba? So merong hamon. Sa verse na ito, pagpatuloy natin ang verse 45, sabi, sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi pat ang kanyang pinamamahalaan, ang kanyang pamamahalaan ng kanyang Panginoon upang magpakain sa ibang mga alipin sa tagdang oras. So we are believer, binigyan ka na ng karapatan ng Panginoon upang pamahalaanan yung mga bagay na ito. Meron tayong, bilang Kristiyano, meron tayong tungkulin sa Diyos na pinamamahala sa atin bilang kanyang mga anak. Tungkulin natin sa ating pamilya, sa asawa. Pangalawa, sa ating mga anak. Pangatlo, sa kapatiran. Panghuli, sa mga naliligaw. So ayan, binigay sa atin ng Panginoon niya para pamahalaanan sila. Ito yung sinasabi siguro, yung maiiwan. To preserve. Para manatili ka, para maglingkod ka pa sa aking vineyard, sa ating ubasan. Pero sabi sa Biblia, kung yung alipin na yan, ay hindi magiging tapat sa kanyang amo, at nagre-relax lang sa kanyang paglilingkod, darating ang Panginoon na hindi inaasahan. Di ba? Kung malingat lang tayo, malingat ka, ayan, pare-relax lang tayo sa ating gawain. Diba? Hawak natin yung oras natin. Isang hamon sa mga marata. Ito na yung mga tumanggap, kung sino yung totoong tumanggap ng kaligtasan, tumanggap ng grace. Ito na yun. Kaya magiging hamon sa atin ng ating Panginoon. Sa mga bagay na yan. So dapat sa isang Kristiyano, nasa wala ng dilim, nasa liwanag na, ito na ang ating inaasam. Idagdag natin. Wala akong problema sa mga pangarap natin ng bawat isa. Wala akong problema sa mga pag-aasawa ninyo, pagpapamilya. Maganda yan. Then dapat ito, idagdag natin. Hindi nawawala sa isang Kristiyano. Ang palagi nating asamin, hintayin ang pagbabalik ng Panginoon. While we are waiting, para masabi natin na ready na tayo, nag-prepared man lang tayo. Nakalooban ng Panginoon. Prepared talaga. Lord, I'm ready. So paano natin magiging sabi ng ready? Wala naman tayong ginagawa. Di ba? Paano ka kukunin ng Lord? Paano ka kukunin? Ready na ba to? Ready saan? Ready sa baba o sa taas? Di ba? So yan po. Napakaganda kasi sa verse 46, pinagpalang alipin iyon kapag dinatnan siya ng tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Napakaganda. Na habang naglilingkod tayo, naghihintay, ibig sabihin, yun ang pagpiprepare natin. Anyang pagpiprepare para maging ready tayo, meron tayong ginagawa sa kalooban ng Panginoon. Kanina, sabi nga, kahit yung dalawang katabi natutulog, kukunin yan. Dadalhin yan. Kasi bago matulog, baka iba yung sa isipan niya. Iba yung pupuntahan kinabukasan. Kunin ko na to para hindi ka magkasala. O kunin ko na to para dalhin na ron. Judgment. Ang second coming na ating Panginoon po. Sa MM po. Pagpalain po ang lahat. Praise God. Sabi ng dalangin, Lord, maraming salamat muli sa pagkakataon ito. At muli po nabuksan ang aming puso at isipan, Lord, na maging handa na hindi lamang po sa mga aming tinatangkilik, hindi lamang po maging handa sa blessing na aming hinahangad, Panginoon, alam po namin na this is a given, Panginoon, para sa iyong mga anak na naglilingkod. Matuto namin tanggapin, Panginoon, ang katotohanan na iyong muling pagbabalik, Panginoon, ay patuloy namin kayong makasama. Tumino sa aming puso, naasamin namin na makita ang aming Panginoon na nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, O God. At nawa, ilayo mo kami sa anumang mga kapahamaka, sa mga temptation pa na aming kakaharapin sa taong ito. At we believe, Lord, yung mga anak
ay mananatili sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Ito ang dalangin in Jesus' name. Amen.